puntong ito mga kanyusik, awat muna tayo no sa usapin ng politika at dyan po sa kaguluhan po no, nangyaring kaguluhan dyan sa Senado at tumungo muna tayo sa good news. Ito po ay patungkol sa Gawad Carlos Padilla 2026. At para mas malaman po natin yung iba pang mga detalye kaugnay niyan, makakasama po natin si Nueva Vizcaya former Governor Ruth Padilla. Magandang umaga po, Gov. Hello. Teka lang po, medyo wala pong sound. Hello? Yan. Yan. Magandang umaga po sa inyo at sa lahat ng sumusubaybay po ng inyong magandang programa. Yes. Maraming salamat. Maraming salamat po sa paglalaan po sa amin ng oras ngayong umaga. Una po sa lahat, ano po ba itong Gawad Carlos Padilla 2026 at yung contribution po nito sa ating wikang Filipino? Sa katunayan, ito po ay sa inisyatibo po ng Komisyon ng Wikang Filipino, lalo na po ang tagapamahala ng Wikang Ilocano, si Commissioner Benjamin Mendillo Jr. Sa kanila po nagsimula ito pong Gawad Carlos Padilla 2026. Bakit ba Carlos Padilla? Kasi siya po ang nagpanukala ng isa pong bill na naging batas para po ma-create, makaroon po ng komisyon ng wikang Filipino para po siya ang katulungan ng ating mga pamahalaan na isulong, ipalaganap, ipayabong at lalong-lalo na po ipreserba ang wikang Filipino. Kasi Filipino naman po tayo lahat at ayon po sa isang batas, no, kasama po sa ating konstitusyon, ang ating po talagang wikang dapat na ipagmalaki at gamitin ay ang wikang Filipino. So yun po, parang tribute, pagpapahalaga po, pagpapasalamat, sabi nga po ni Commissioner Mendillo, kay Congressman, the late Congressman Carlos Padilla, dahil pumanaw na po si Congressman Carlos Padilla noong Mayo 5, 2023. So para lang po daw, ito po ay tuloy-tuloy na mapanukala at tuloy-tuloy din po na maisatupad, nga po, dahil isang batas nga po yan, hindi lang po sa Senado, hindi lang po sa Kongreso, kung hindi po sana sa lahat po ng mga local government units, nga po. So, ang mga may ino-nominate po, no, ay galing po sa Kongreso, mga kongresista, senador, at yung pong mga lideres sa ating pong probinsya, bayan, at siguro maski barangay, kasi kumisan po mas masigasig pa po ang sa barangay dahil po meron talaga silang direktong constituent, nga yung mga kanilang mga sinasakupan o pinagsisilbihan. Nabanggit niyo po na mayroong mga ino-nominate. Ano po ba yung criteria or basihan po no para mapasama sila? Okay, ang sabi po dito sa ating pong criteria, nominasyon, pwede po individual o isang grupo na kung para sa local na unit po na pamahalaan, kailangang merong naipasang hindi po bababa sa 2 ordinansang pangwika. At yun po ay pinapatupad, hindi lang po yung andyan lang po na ginawang batas o ordinansa pero hindi naman po talaga nai-implemento ng maganda. Ano po? Doon naman po sa Kongreso at Senado, kinakailangan may naipasang hindi bababa po sa isang batas na pangwika. Yun po ang pinaka-importanting criteria po. Opo. At ito po ay yung nominasyon po ay magtatapos sa Hulyo 5 ng taong ito dahil ang paggawad po nung pong Gawad Carlos Padilla ay yung parangal po ay August 14 dahil yun po ay
anibersaryo po Oo. ng Komisyon ng Wikang Filipino. So medyo mahaba-haba pa, Gov, no? May sapat Opo. pang panahon para makapag-nominate itong mga kanyusik natin. So dapat ba, Gov, ibang tao yung magno-nominate sa kanila or po pwedeng isali nila yung sarili nila dito po sa Gawad Carlos Padilla 2026? Well, ang nakalagay dito sa ating criteria, ang mga nominado ay magmumula sa rekomendasyon ng individual o pangkat mula sa loob at labas ng komisyon. So dapat may ng magno-nominate Filipino. talaga. Meron Gov. talaga. Oo. Oo. Ano po yung mga kailangang ihanda sa nominasyon? Well, meron silang formularyo sa nominasyon, yung form, no? Tapos liham, nominasyon na nagsasaad ng buod ng kalifikasyon ng nominadong individual. Tapos meron ito dapat lagda nung nagnomina. Of course, yung curriculum vitae, no? Kung individual, at mga pruweba sa katipunan ng mga batas na nakapag-ambag sa mga wika sa Pilipinas. Yun po ang kwan. Tapos, of course, isubmiti po ito sa Opisina ng Komisyon ng Wikang Filipino. Dito po sila sa JP Laurel, San Miguel, Lungsod, Maynila. Kagawaran ang isang mambabatas mula sa lokal na unit ng pamahalaan, Kongreso at Senado. Maari din naman po daw na walang matatanghal na magwawagi. Pero sana meron po kasi first time po ito. At dahil po si Congressman Carlos Padilla taga Nueva Vizcaya, sana po, sabi ko nga taga Region 2 para hindi naman po necessarily taga Nueva Vizcaya, but at least po isa sa mga probinsya po sana ng Region 2. Pero of course, sabi ko nga, open po ito para sa lahat. Opo. So, kung sino man po ang magwawagi, naku, talaga naman pong siya po ang karapat-dapat lang na maging tulay o gabay po para tuloy-tuloy po itong paggamit at pagyabong po ng ating wikang Filipino. Maganda po itong Gawad Carlos Padilla 2026, Gov, no? Para syempre mabigyan pong pagkilala yung mga tao na nagsusulong po ng pagyabong ng wikang Filipino. Kaya, Gov, ano ang mensahe po ninyo sa ating mga kanyusik? Imbitahan nyo po sila na mag-nominate ng mga sa tingin po nila karapat-dapat na gawaran po nitong parangal na po nito, no? Opo. So, salamat po sa pagkakataong ito na naipaliwanag po at nagbigyan ng impormasyon ang tungkol dito po sa Gawad Carlos Padilla. So, sana po kilala naman po ninyo kung sino po talaga yung kwalipado po dito sa ating pong search. So, sige po, mag-nominate na po kayo, mag-submitter na po, kumbinsihin nyo na po yung talagang alam nyo at kilala ninyong karapat-dapat po na isa sa mga tatanggap ng gawad na ito. Muli, ulitin natin, Gov, kailan po ito at kailan yung huling araw ng nominasyon at kailan huling gagawin po yung paggagawad ng parangal? Yung huling pagtanggap ng nominasyon ay sa Hunyo 5 ng taon na ito, oras ng alas 5 ng hapon. Yun naman pong pagtatanghal o pagtanggap ng award ay sa August 14, 2026. Ang sabi nga po kasi yun po yung anibersaryo ng komisyon. Ang sabi nga po ni Commissioner Mendilio, kung mabibigyan ng pagkakataon at mangyayari. Meron po kasi, nung ako'y gobernador, akin pong inisyatibo na magpatayo po ng isang convention center dito po sa aming lalawigan. So, nung siya po ay pumanaw na, ang sangguniang panlalawigan po at yung pong nakaupong gobernador na po, na si Governor Jing Gambito, ay naisip po nila na ipangalan po
yung convention center na yon na Carlos M. Padilla Convention Center. So sabi po ni Commissioner Mendillo, total first time Gagawin. ngayon lang naman nagagawin itong gawad na ito at sa pangalan din ni Congressman Carlos Padilla, bakit hindi natin gawin doon sa Oo. Carlos M. Padilla Convention Center? Sabi ko, naku, napakalaking bagay po para sa aming pamilya rin at sa aming pong mga kababayan para po makita po nila na yung palagi po nilang sinasabi, maski wala na daw po si Congressman, yung pong mga nagawa niya, nandiyan pa rin. Nararamdaman pa din. At nagsisilbing inspirasyon po doon po sa mga kasalukuyan at susunod pang mga mamamahala po ng probinsya man, ang ating mang bansa. So talaga pong napakalaking bagay yun po ang sabi ko. Opo. Sana nga po. Maraming salamat po, Sige po. Governor, sa inyo pong pagbibigay ng oras po sa amin ngayong umaga. And of course, good luck po no sa gagawin po ninyong kauna-unahang Gawad Carlos Padilla 2026. Maraming salamat din po sa pagkakataong ito. God Yeah. bless. Thank you po. Nakasama natin mga Kanyusik, si Nueva Vizcaya former Governor Ruth Padilla. At ayan, ang paanyaya po niya, hanggang June 5 na lang po, no, 5 p.m. Ito pong pagsusumite ng nominasyon para po sa Gawad Carlos Padilla 2026. So kung meron po kayong kakilala, congressman, mga opisyal ng barangay, or sino pang nagsusulong ng pagyabong no, ng wikang Filipino, maaari po ninyo yung inominate to para magawaran naman, mapabilang sa mga posibleng makatanggap ng Gawad Carlos Padilla 2026 at gaganapin nga po ang paggagawad ng parangal sa August 14, 2026. So submit na kayo ng nomination mga Kanyusik dahil baka malay ninyo no, yung inyo pong kakilala, yung inyong mga kaibigan ang magagawaran sa unang pagkakataon nito pong Gawad Carlos Padilla 2026.